Hanapin mo ako bago mauli ang lahat. Madilim, parang may gumukulong takot na bumabalot kay Andrew. Humihingal siya, naghahabol ng hininga, habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ng babae. Biglang napaamulat ang kanyang mga mata. Nasa isang lumang silid-aralan siya. Halos mag-iba na ang mga dingding at pinapalibutan ng mga kalat na upuan at mesa. Ang chalkboard ay may mga bakas pa ng sulat na tila iniwan ng nakaraan. Amoy alikabok ang hangin, may halong kaunting kalawaw. Napakapit si Andrew sa malamig na sahig at dahan-dahang bumangon. Masakit ang kanyang mga braso at pinto. Parang nadibag ang buong katawan niya. Sa isip niya, paulit-ulit na tanong, paano ako napunta rito? Napansin niya ang bigat ng kanyang bulsa. Nakapain niya, nakuha niya ang isang lakit. Ito ang lakit na inilagay ng misteryosong babae sa kanyang leeg. Napakapit siya dito. Tila may kuryenteng nagdaan sa kanyang balat. Bakit ang bigat nito sa pakiramdam? Bulong niya sa sarili. Biglang lumamig ang paligid. Napansin niya ang manipis na yelo na unti-unting gumagapang sa mga basag na bintana. Ang pinto ng silid-aralan halos bumagsak na sa kalumaan. Ang bahagyang gumalaw parang may nagtulak mula sa kabila. Isang mahina, ngunit pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa madilim na pasilyo. Andrew, napako siya sa kanyang kinatatayuan. Ang malamig na hangin ay parang yumakap sa kanya. Ngunit ang pamilyar na boses na iyon ay tila nagbigay init sa kanyang dibdib. Hello? Sino yan? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Walang sumagot. Hinawakan niya ng mahigpit ang lakit at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Ang sahig ay kumakaluskos sa bawat yapak niya. At ang anino ng mga ilaw ay parang humahabol sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad kahit ang takot ay bumibigat sa kanyang dibdib. Sa paligid ng kanyang paningin, may mga anino ng estudyanteng tumatawa, mga guro sa pizarra at mga nakapilang estudyante sa locker. Pero parang mga alaala na lang ito, malabo at mabilis na nawawala. Sino ka? Tanong niya muli. Wala pa ring sumagot, pero sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang figura, ang babae. Hindi siya parang multo tulad ng iba. Tunay, totoo, at nagniningning ang presensya. Nakatayo siya, nakatalikod, ang buhok niya'y mahaba't maitim ay bumagay sa liwanag ng lugar. Sandali lang, sigaw ni Andrew habang tumatakbo papunta sa kanya. Ngunit ang kanyang paglapit, biglang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ay tumiklo. Ang sahig ay parang nabasag. At ang pasilyo ay humaba ng parang walang hanggan. Sigaw niya, desperado. Ngunit sa halip na marinig siya, ang paligid ay napuno ng mga malalim na boses. Hindi ka dapat nandito. Lumapit ang babae, hinawakan ang kanyang kamay at inilapit ito sa lakit na nakasabit sa kanyang leeg. Ang haplos nito ay malamig ngunit parang nagbigay ng lakas kay Andrew. Pangako mong maaalala mo ako bago ang lahat ay maglaho.
Bago pa makasagot si Andrew, ang paligid ay muling gumalaw. Nagkagulo ang mundo at ang mga anino ay bumalik. Mas mabagsik kaysa kanina. Huwag kang bibitaw, sabi ng babae. Hinigpatan ang katid sa kanyang kamay at sa isang iglap, tumakbo sila papunta sa liwanag ng malayong pintuan, sa lugar kung saan sinabing ligtas sila. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Andrew na unti-unting bumabalik ang alaala. Parang kilala niya ang babaeng ito, pero paano? Bakit? At sa likod ng lahat ng ito, hindi niya maiwasang mapangiti kahit sa gitna ng panganib. Sa kabila ng anino at misteryoso, may isang bagay siyang tiyak. Hindi na niya papakawalan ang babaeng ito, ano man ang